Maraming salamat po, Speaker. Sponsor. Mga ilang paglilinaw lamang po. Pwede ko puro sigurong umpisahan ang pagtatanong ko sapagkat ang agriculture po ay isang malaking bahagi ng aking buhay, Sir Sponsor, Mr. Speaker. Di po ninyo na itatanong sa gulang na 12 taon sapagkat ang aking ama ay isang magsasaka. Ako po ay nabuhay sa isang bukirin sa Tarlac. Alam po namin kung ano ang ibig sabihin ng kahirapan. Inasahan ko po na sa pagdaan ng mga araw, kung hindi man mga taon, makikita ko ang pagbabago sa aming komunidad kung ang pag-uusapan ay yung buhay ng mga taong nandun sa aming komunidad. Pero hanggang ngayon po, ako po ay membro na ng Kongreso. Masasabi ko po sa inyo na wala po akong nakitang napakalaking pagkakaiba nung dati nilang kalagayan hanggang sa ngayon. Ang generation po ang nakita ko, pumalit ang ating henerasyon, pero ganun pa rin ang buhay nila. Ano po ang ibig sabihin nito? Parang may problema pero hindi natin alam paano natin i-resolve. Katulad po ng napakaraming nagtanong bago ako, sari-saring mungkahi, sari-saring mga obserbasyon ang nakikita nila na dapat gawin ng DA para maiangat po ang buhay ng mga magsasaka. Kapag hindi po natin nagawa yon, unti-unti na pong nawawala ng interes ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung susunod sana sa hakbang ng kanilang mga magulang na maging magsasaka rin. Sa ngayon po, tumatanda yung national average ng magsasaka nasa 60 years old na yata. Karaniwan sa bata ngayon, Mr. Speaker, Your Honor, ayaw na po pumalaot sa, pwede kong sabihin, profesyon ng agrikultura. Ang dami nilang gustong puntahan, ayaw na nila yung agriculture. Sapagkat wala po silang nakikita na kinabukasan. Ako po, masasabi ko, Mr. Speaker, Your Honor, na inabot ko ang kalagayang ito, hindi ko masasabi dahil sa agriculture. Nakita ko po yung aking mga kasamahan sa aming komunidad. Yung mga ibang mga magulang, nagtrabaho sa sabungan, nagtrabaho sa palengke, nakipagsapalaran sa mga pribadong mga kumpanya sa poblasyon. Yun ang nakita ko po na nagkaroon ng pagbabago sa buhay. Ang aking ama, pagkatapos na makapagtanim, pupunta sa Maynila, makikipagsapalaran sa iba't ibang mapagkakakitaan. Kung hindi niya gagawin yon, baka sakaling wala kayong kasama sa bulwagang ito ngayon. Katulad na lamang po ng issue ng palay, Mr. Speaker, Your Honor. Maganda po yung supply natin ngayon. Marami po tayong palay. Pero yung farmers po, magkano binibili? 12 pesos per kilo. Ang production po, cost po, Mr. Speaker, Your Honor, is 12 pesos. So, di ba break-even lang? Sino ngayon ang mag-iinganyo? May inganyo, Mr. Speaker, na pumalaot pa sa pagsasaka. Pinapagod niya lang ang sarili niya. Alam po ba ninyo kung gaano kahirap yung cycle ng pagtatanim ng palay? Pagkatapos sari-sari pang elemento. Kung maswerte ka, hindi ka binaha, hindi ka binagyo. At kung maswerte ka, nagapas mo. Bibilhin ng 12 pesos sa ngayon, Mr. Speaker, Your Honor. Anong kikitain ng magsasaka? Ang tanong ganito po, kung mababa po ang presyo ng palay, Mr. Speaker, Your Honor, bakit po yung bigas na binebenta sa palengke, 35, 36 pesos hanggang 40 pesos o 42 pesos? Bakit po nagkaganon? Kwentahin po natin. Tulungan ninyo ako para may paliwanag kong mabuti. By rule of thumb, Mr. Speaker, kung magkano ang presyo ng palay, i-multiply mo 1.75 o sabihin na natin 2 pesos. Sa makatwid,
Dapat ang presyo ng bigas sa palengke, 24 pesos lang. May mabibili po ba kayong 24 pesos? Yung patuka sa manok siguro pwede. Pero 36 pesos, ano pong ibig sabihin nito? Ang nakikinabang, yung trader. Tama po o hindi? Tama po, Mr. Speaker. Okay. Kung ang trader po ang nakikinabang, yung magsasaka na talagang ginugol niya, pawis, dugo, wala siyang kinita. Yung consumer, wala rin siyang kinita. Bakit? Mataas ang bili niya eh. Ang kumita, yung trader. Papayag po ba kayo, Mr. Speaker, Your Honor, na ang agricultural industry ng ating bansa ang kumikita yung mga traders? Tama po, Mr. Speaker. Hindi ko po nakuha yung sagot nyo. Tama po ba na makita natin ang makikita ay traders? Tama po ba yun? Yes, tama po, Mr. Speaker. Hindi, pero kumikita nga po ang traders. Pero yung po ba'y tama? Dapat ang farmer kumikita, Mr. Tama po. Sapagkat wala pong farming kung walang farmer. Kung wala pong magsisikap at magtityaga na bungkalin ang ating mga bukirin, wala tayong makukuha palay. Pero bakit po pagdating na po doon sa output, nawawala po yung farmer? Wala po siyang kita. Ang kumikita po ay yung traders. Bakit hindi po natin maayos yun? Siguro po kung ang presyo ng bigas, 25 pesos, tama po yun eh. Kasi yung palay is 12. Times 2, 24. Kumita na siguro ng piso yung trader, 25 pesos, saktong-sakto lamang po yun. Naalala ko po, Mr. Speaker, Your Honor, nung nakaraang budget hearing natin, naalala ko po, tinanong ko po yung kalihim ng departamento na noon ay bagong appoint pa lang. Kung hindi po ako nagkakamali, ang tanong ko sa kanya, Mr. Secretary, naniniwala po ba kayo ng agriculture sector natin ay may sakit? Opo, naniniwala po ako. Tama po naman yung sagot sapagkat talagang napakalala ng sakit. Kaya kamukha po ng sinasabi ko ngayon. Hindi po ba dapat ang makinabang sa pagsasaka ay mismong taong direktang involved sa pagsasaka? Hindi po sila kumikita. Ewan ko po kung ano magiging kinabukasan ng ating agrikultura kung ganito po yung senaryo. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, magmula nung bata ako, nakita ko na po ang kahirapan sa sakahan. Ngayong nandito po ako sa Kongreso, tutulong sana ako para baguhin yung ganong kalagayan. Pero, nahihirapan pa rin po ako. Tingnan po ninyo yung mga broilers, Sir Speaker, Your Honor. Magkano po yung farm gate sa broilers? Sadali lang po, Mr. Speaker. Farm gate price po ng broiler. Dapat po, alam na alam nyo yun at fingertips lang, alam nyo na eh. 60 pesos po, hindi ba? Uunahan ko na po kayo. Thank you, Mr. Speaker. Okay. By rule of thumb, Mr. Speaker, yung gate price, farm gate price, na 60 pesos, dadagdagan mo ng 50 pesos yan. Sa mga tuwid, pag bibilin mo yan sa palengke, dapat 110 pesos per kilo. Magkano po ang manok ngayon, Mr. Speaker, Your Honor? Mga 160. Kahit hindi po ako namamalengke kasi po nakikita yung rolling stores. Wala na po kasi pumupunta sa palengke ngayon eh. Meron pong rolling store, umiikot po sa komunidad. Lumalabas po ako, meron naman po akong face mask. Magkano ka ako itong manok?
Kung sabi niya, para po sa inyo, ibaba. Hindi, wag mong ibaba. Kung ano talaga ang presyo, sabi ko, sapagkat ikaw ang pumunta rito eh. Bigay ko na lang po sa inyo 170 po per kilo. Paano po nangyari yun? Si Congressman Dalipe, di naman siya yung kikita rito. Yung pong bibili sa palengke, bibili niya 160. Ang kumita na naman po rito, yung trader. Napakalaki po ng sakit. Napakalaki po ng problema. Hanggat hindi po natin nahanapan ito ng solusyon, ganito ang magiging problema natin kahit sa pagdaan pa ng ilang panahon. Kaya nga po, hindi makita ang motivation. Bakit yung agriculture industry, ang output niya, 2% lang sa economy? Kung minsan nga, negative pa po kayo eh. Bakit po? Hindi po natin na-address talaga eh. Hindi natin na-address. So kahit na po, sabihin natin, kulang po kasi kami sa budget. Totoo po yun. Lahat po naman walang sufficienting budget eh. Pero, hindi natin naipapakita na yung mismong aktibo or direct participants in the agricultural industry are the ones benefiting or reaping the benefits of agriculture. Hindi po sila. Nawawala sila sa final equation. Exhibit A, Mr. Speaker, Your Honor, ako po. I was 12 years old when I come to know, anak pala ako ng farmer. Siguro po kung hindi nagsipag ang tatay ko, pupunta sa Maynila pagkatapos niya magtanim ng tubo at saka ng palay, hindi po ako nakapag-aral. Ganon din po ang naging kalagayan ng mga kasama ko, kasing gulang ko, sapagkat nagdepende lang sila sa agriculture. Umuwi po ako every month. Nakikita ko po yung mga kaklase ko magmula nung ako'y naging grade 1 hanggang grade 6 at nag-high school. Nagkahiwa-hiwalay na po kami ng kolehiyo, pero nakita po ang kalagayan na kung paano ko po nakita ang tatay ko, ganun din sila ngayon. Mr. Speaker, Your Honor, this is the challenge of the agriculture industry. Sabi ko kay Secretary Dar, may sakit. Tama po kayo. At kayo naman po'y doktor, gagamutin po ninyo. Ang sabi sa akin ni Secretary Dar, opo. Ngunit kung hindi po natin alam ang sakit, may sakit nga pero hindi natin ma-diagnose. Paano po natin gagamutin? Katulad po ng aking inalimbawa sa inyo, bakit po yung trader ang nakikinabang? Bakit hindi yung farmer? Bakit pati po yung consumer ay napeperwisyo sapagkat yung trader ang kumulahat yung pinakamatamis ng tubo sa iyong kumuha. Yung pinakamasarap na bahagi nung itinanim na palay, ang trader ang nakinabang. There is something wrong, Mr. Speaker. Paano po ninyo sasagutin yun, Mr. Speaker, Your Honor? Tama po lahat ang sinasabi ni Mr. Speaker, ni Deputy Speaker Dan Marcoleta. Maswerte po, Mr. Speaker, na ngayon po ang Department of Agriculture meron na pong doktor. At saka alam niya rin po bakit may sakit. At saka meron po siyang therapeutic program kung paano mabuhay ulit ang agriculture po. Maswerte po tayo because these days, the agricultural sector will have the opportunity to have a better tomorrow. For example, Mr. Speaker, nagtayo po siya ng kadiwa, ng rolling store. Sana po, in the near future, mawala na po ang market economy yan where traders are preying on
producers, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, ang binabanggit po nyo are palliatives. Ang kailangan po natin, matinding gamot kasing bagsik ng antibiotic. Hindi po palliatives ang hinahanap natin. Ang tinatanong ko po kanina, bakit po yung farmer na wala sa equation? Bakit yung consumer siya yung nahirapan? Bakit yung trader nandun? Yun po yung sakit. Ang tinatanong ko, paano nyo gagamutin yun? Broilers, ganun din. Palay, ganun din. Nagkataon po ito yung basic na pagkain ng mga tao natin. Ito pa naman, ang nakakalimutan natin. Sige, meron tayong rolling store. Pero hindi natin nagagamot yon. We are not addressing the root of the problem. Kahit anong itanim ni Congressman Dalite, magpakapagod na siya ang magdamag ang gabi gawin na niyang araw. At the end of the day, Mr. Speaker, Your Honor, wala siyang kita. Sinong kumita? Ayun, nakatago lamang doon, ngingiti-ngiti. Di po ba? Yun po ba, ito pa, yung ating hog industry. This is a 120 billion industry, Mr. Speaker, Your Honor. Tinamaan po tayo ng ASF. Ano po ang gagawin ninyo sa mga kababayan nating nalugi? Mabuti nga po ngayon, sapagkat sarado ang mga restaurants, baka yung talagang normal na consumption natin, hindi pa natin naabot. Paano kung nagbukasan po yung mga restaurant, Mr. Speaker? Bumalik tayo doon sa normal na kalagayan, nakahanda ng mga restaurant para tanggapin lahat ng pupunta roon upang lahat ng gusto nilang kainin, kagaya ng normal na ginagawa natin noon, ay mabalik tayo doon. Paano sasagutin ngayon ng agriculture industry ang sitwasyon na ito? Bagsak na po dahil sa ASF. Mr. Speaker, Your Honor, this is the dim reality in the horizon, Mr. Speaker. Until and unless the agriculture industry is able to inspire our people that they have still hope that there is still the light at the end of the tunnel. Baka wala na po kayong ma-encourage na farmers. Baka itong generation na lang natin ang meron pang farmers. Maybe 5 years from now, or 10 years from now, baka wala na pong gustong magsaka. What will happen to the agriculture industry? Mr. Speaker, Your Honor. Yes, Mr. Speaker, that has been so many decades-old systemic problem, Mr. Speaker. Coming from agricultural district, nakikita ko rin po yan, nararamdaman ko yan, na walang nangyayari. This systemic problem can only be addressed holistically, Mr. Speaker. And sa production po, we try to, the Department of Agriculture tries to lower down production costs. Sa marketing po, there is positive interface na ginagawa po ng department to go to market linkages sa mga large end users. And so on, Mr. Speaker. This systemic illness has been caused by decades-old under public sector underinvestment in the agricultural sector. Makikita po yun perennial neglect and perennial solutions or problems na nandun mula po nung bata ako, nung bata ikaw.
So, Mr. Speaker, I believe that the Secretary Dar, and the whole department, the whole team that has been reorganized will put to optimum use the scarce resource that we will budget for the department, Mr. Speaker. Napakarami po na dapat gawin na, for example, instead of spending resource on social safety nets, will make our agricultural sector stronger, competitive to our exporting neighbors, Mr. Speaker. Marami pong pwedeng gawin, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Your Honor, hindi ko po maintindihan kung yung sagot ninyo maiintindihan po ng ating mga kababayan. Pasensya na po kayo. I have to be very candid with you. Siguro makakaintindi lamang po dyan ay I will have to venture. Yung hindi siguro nakaranas kung paano ang magtanim ng tubo. Kayo po ba, kabisado po nyo kung paano ang pagtatanim ng tubo, Mr. Speaker, Your Honor? Baka hindi po nyo nalaman kung paano. Ang kinatawang ito, lahat ng estado kung paano itatanim ang tubo, kabisado ko po yun. Magmula pa po sa kukuha ka ng dulo ng tubo, na yun ibababad mo ng 1 linggo. Pagkatapos, mula doon sa pagkababad, ilalabas mo na naman yon, babalatan ng konti, kukuha ka ng mga tao, ang tatay mo ay guguhitan lahat yung mga takahan, at doon ay iisa-isaing itatanim yung tubo. Maghihintay ka ng mga ilang panahon. Mr. Speaker, Your Honor, alam niyo po ba kailangang linisin yung tubo na yun? Sapagkat yun ay pupunta yung napakaraming mga damo. At pagkatapos, aabunuhin mo yun 2 beses sa loob ng 1 taon. Napakahirap po nun. Magkakandakuba-kuba ka lalo na kung 12 years old ka pa lang. Paano ko ipaliliwanag sa inyo, Mr. Speaker, na inasahan ng batang yun na 12 years old, na kahit papano, sa magang panahon ng kanyang pagkakalulong dun sa farmland na yun, inisip niya, umasa siya, kumita siya, mabuhay siya, maipundar ang kinabukasan. Wala pong nangyari. 50 taon mula doon, Mr. Speaker, nandito ako sa Congress ngayon, pinagtatalunan pa natin. Para siyang isang phenomenon, para siyang isang conundrum, isang palaisipan para sa isang magsasaka. Bakit hindi ako makalabas dito? Bakit hindi gumanda ang buhay ko? Sir Speaker, this is the sentiment of the people in the communities. I hope I can tell better than my story. But I think my story is their own story, Sir Speaker, Your Honor. Salamat po, Mr. Speaker. Salamat po sa inyong panahon. Thank you, Mr. Speaker. Thank you po, Deputy Speaker Dante Marcoleta. Thank you very much, distinguished Deputy Speaker Marcoleta, for a very nice manifestation